Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ako posibleng matalo. Malaki, 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 maliit, maliit, maliit. Oh, bagong mukha ah. Boss, anong gusto mong laruin dito sa amin? Ang apelyido ng boss nyo ay Liu, di ba? Palabasin mo siya. Maglalaro ako laban sa kanya. Ang boss namin ay hindi nakikipagkita sa kahit sino lang. Pero kung kaya mong manalo ng 10 beses ng sunod-sunod, tatawagin ko ang aming boss. Ang huling taong nagsabi sa akin tungkol sa pagkapanalo ng 10 beses ay nagtatrabaho na ngayon sa minahan sa ibang bansa. Mukhang mahirap lang ang suot mo, sir, pero ang lakas ng loob mong magsalita. Ganto na lang, may ako mismo ang makikipaglaro sa'yo. Ano sa tingin mo? Sir, magkano po ang ipapalit ninyong chips? Lahat ng laman nito, ipalit lahat. Isang malaking isda? Cash na. 1,500,000 dolyar. At isang kotseng Mercedes po. Mukhang mumurahin lang ang suot ni tatay, pero ang dami pala niyang dalang pera. Huwag talagang manghusga sa panlabas na anyo. Sa tingin ko, isa lang siyang hambog na gustong itaya ang lahat dahil gusto niyang yumaman agad dito sa kasino. May magandang palabas ngayon. Talagang mapagbigay ka sa pera, sir. Pero, ang patakaran namin dito ay, ang mga isinanla ay kalahati lang ng halaga. Lahat ng ito ay aabot sa 2,000,000 dolyar na chips. Ano sa tingin mo, boss? 2,000,000? Sapat na iyan. Pwede ka pang umurong habang may oras pa. Anong gusto mong laruin, boss? Sasabayan kita. 21. Baccarat o Sikbo? Kung saan ka magaling, dun din ako makikipaglaro. Sige, 21 na lang. 21. Ang numerong pinakamalapit sa 21, basta hindi lalampas, ay panalo. Kaya na po. 21. 21. All in? Sino ba ang lalaking ito? 3 beses na siyang sunod-sunod na nanalo. Sino ba ang taong ito? Nandito siya para sirain tayo. Ipacheck mo sa akin kung ano ang pagkatao ng lalaking iyan. Opo. Hindi ako narito para mangulo. Gusto ko lang makita si Liu Jincheng. Paharapin mo siya sa akin. Bakit ba nagmamadali ka? May 7 pang laro. Manalo ka muna bago magsalita. ₱21 pa rin. 4 na sunod na panalo. Paano itong nangyari? Dito sa kasino na ito, wala pang nakakagawa ng 4 na sunod na panalo. Isa lang ang sasabihin ko. Paharapin niyo si Liu Jincheng. Sa akin, Sister Zeng, nalaman na namin. Ang lalaking ito ay si Gao Jin, isang tindero lang siya ng BBQ sa night market. Ang asawa niya ang presidente ng Su Group, na si Su Yuzhen. Isang tindero lang ng barbecue, pero napakagaling. Tawagan niyo si Boss Liu. Opo. Gaojin, bakit hindi mo kasama si Yueyo? Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Yueyo? bakit hindi mo tanongin ang Liu na ito kung anong ginawa niya sa anak ko? Ngayong araw, kailangan niyang managot para sa anak ko. Gao Jin, huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano. Anong ginawa ko? Gaojin, baka nagkakamali ka lang. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Narito ako para sa isang bagay. Gusto kong malaman ng lahat. Ang anak ni Gaojin ay hindi pwedeng saktan. Isang hamak na tindero lang ng barbecue? Sinuwerte ka lang na manalo ng ilang beses? Akala mo ba talaga Diyos ka na sa sugal? Ha? Ipapakita ko sa iyo kung paano talaga ang laro sa mesa. Brother Cheng, naging mag-asawa rin naman kami. Itong mga chips na to, malamang ay galing lang sa utang sa Bombay. Parang awa nyo na. Pagbigyan nyo na po siya. Hindi sa hindi kita pinagbibigyan, pero ang hangal na ito, hinihiya na ako sa harap ng lahat. Kapag pinalampas ko ito,
Paano na ang respeto sa akin sa mundong ito? Pero, Huwag mong kakalimutan, sa akin ka pa rin aasa para malampasan ang krisis ng kumpanya mo. Kapag nawala ang negosyo ko, babagsak din ang kumpanya mo. sige po. Gaujin, ginusto mo yan, kasalanan mo yan. Gaujin, gusto mo akong makita, eto na ako. Pero, ibang laro ang gagawin natin. Fried Golden Flower. Fried Golden Flower. Pabilisan ng 3 baraha. Isang laro ng diskarte. Nandito ako, hindi para makipagsugal sa iyo. Isa lang ang hiling ko. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Sorry? Ako na boss ng malaking lugar na ito. Uutusan mong humingi ng tawad sa isang bata? Ha? Anong kahibangan yan? Sige, kung ayaw mong mag-sorry, tatalunin kita hanggang sa mapilitan kang humingi ng tawad. Gaujin, nawawala ka na ba sa sarili mo? Magsasugal ka ng ganito kalaking pera? Para lang mapilit mo akong mag-sorry sa isang bata? Si Yueyo ang anak ko! Sinaktan mo siya, kaya dapat kang magbayad. Sige, magpamahagi na ng baraha. Gaujin, matalas ang aking mga mata-bata pa lang ako. Kabisado ko ang bawat barahang binibigay. Kung lalaban ka sa akin, humanda kang hindi na makabangon pang muli. $100,000. Dodoblehin ko ng $100,000 pa. Hindi mo pa tinitingnan ang baraha mo. Pero sumunod ka na agad. Matapang ka rin. Gaujin, ano? Wala kang pakialam kung matapang ako o hindi. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, humingi ka ng paumanhin sa anak ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong mauubos ang lahat ng pera mo. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako hihingi ng paumanhin sa batang iyon. Masyadong bilib sa sarili ang taong ito. Mukhang maganda ang mga baraha niya. Kailangan kong gumawa ng paraan. May 3 ace ako. Tingnan natin kung paano ka palalaban sa akin. Magdadagdag ako ng $300,000. Napakagaling ng galaw mo. Ang paraan niya ng pagpapalit ng baraha ay talagang malinis ang pagkagawa. Mukhang sa tagal na niya sa larangan ay may ibubuga pa rin pala siya. Liu Jincheng, walang kwenta kung maliit lang ang pustahan. Kaya naman, all in na ako. Naka-all in siya? Gaanong kaganda ba ang mga baraha niya? Masyadong delikado ang ginagawa niya. Kapag natalo siya sa larong ito, hindi na siya kailanman makakabangon pa. Dahil gusto mong matalo, sige, sasamahan kita. All in na rin ako. Ipakita na ang mga baraha. Huwag nang patagalin, ilabas na ang baraha. 3 ace, ito ang pinakamataas sa baraha. Paano mo ako matatalo ngayon? Liu Jincheng, gusto kong malaman mo na nang tumanggi kang humingi ng paumanhin sa aking anak, itiniyak mo na ang iyong pagkatalo. Natalo? Anong ibig niyang sabihin? Pinakamataas na ang 3 ace na yon. Tumahimik ka. Sa patakaran ng larong ito, ang 2, 3 at 5 ang pinakamababang baraha pero kaya nitong talunin ang 3 ace. Gaujin, hindi ako kailanman hihingi ng paumanhin at hindi rin ako matatalo. Sinuwerte ka lang ngayon dahil hindi nawala ang batang iyon. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong ang anak mo ay mawawala sa harap mo mismo. Sadyang matigas ang ulo mo. Kung ang mukha ng isang sugarol ay kasakiman, ang isang mandarayang tulad mo ay hinding-hindi matututong sumuko. Kaya uubusin ko ang lahat ng pag-aari mo. Dalawa. Ito ang pinakamaliit na baraha. Sa larong ito, paano mo nakuha ang lakas ng loob na magyabang sa harap ko? Gaujin. Dalawa? 3? Posible kayang 2, 3, 5 ang hawak niya? Liu Jincheng, may oras ka pa para magsisi ngayon? Ipakita na. Hindi ako naniniwalang 2, 3, at 5 ang mga yan. Ang huling card ko ay 5. Ang 2, 3, at 5 ang tatalo sa'yo. Liu Jincheng, talo ka na. Ano? Paano naging 2, 3, at 5 iyon? Napakaswerte niya. Bakit nakakuha siya ng ganoon? Hindi ito maaari. Idilat mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan nito. Narito ang mga card. Anong nangyayari dito? Ayon sa pagkakasunod-sunod ng pag-shuffle ng mga card, hindi posibleng makakuha ng ganoon si Gaujin.
Ang mapanuri kong mata ay hinding-hindi magkakamali. Liu Jincheng, panalo na ako. Humingi ka ng paumanhin sa anak ko. Kahit kailan ay hindi ako hihingi ng paumanhin. Ibigay niyo ang pera. Boss, ang pera ng ating pasugalan ay kanina pa niya naubos. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi ang tungkol dito? Ano? Yuzen, may pera ka pa, di ba? Tulungan mo muna ako. Ibabalik ko rin ito sa umaga. Hindi. Young Master Liu, pera ng kumpanya iyon, hindi pwedeng galawin. So Yuzen, huwag mong kalimutan, ako lang ang makakatulong sa iyo. Hindi kanya kayang tulungan. Sige na. Pangako ko na ibabalik ko agad sa iyo pagliwanag ng araw. Halikayo. May 3 milyong dolyar dito. Palitan nyo ito ng chips, itutuloy namin ang sugal. Su Yuzen, alam mo ba? Namuntik na niyang mapahamak si Yue? Gaojin, tinulungan ako ni Young Master Liu noon. Hindi ako ang tipo ni Su Yuzen na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi ko kayang tumitig lang habang may masamang nangyayari sa kanya. Hahayaan mo lang ba kung ganoon na mawala si Yue Yu? Sarili mo siyang anak. Su Yuzen, dahil sa pagsasama natin bilang mag-asawa noon, bala ko sana kitang pagbigyan. Pero dahil mukhang wala kang pakialam kay Yue Yu, maghanda ka na sa pagkalugi ng kumpanya mo. Sige, kung gusto niyo pang magpatuloy, papatulan ko kayo hanggang dulo. Kanina lang, ay naging kampante lang ako, kaya hindi ko napansin. Sa pagkakataong ito, maglalaro tayo ng bluffing game. Tig-10 tayong card. Ang maunang maubusan ay siyang panalo. Bluffing game, maghulaan ng mga bilang at maglabas ng card kung hindi naniniwala. Halika na. Gaojin, sa galing ko sa pandaraya, huwag mong asahang swerte lang ang magpapanalo sa'yo. Gumagamit si Liu Jincheng ng marking sa card. Itong pamamaraang ito na paglalagay ng palatandaan sa likod ng mga card ay isang luma ng paraan ng pandaraya. Maliit na bagay. Masyadong nakatago ang mga card ni Gaojin. Alam ba niya na minarkahan ko ang mga ito? Kailangan ko siyang subukan. Ang nasa timog na panig ang unang magsasalita. Oh, ako pala ang nasa timog na panig. 10. Susunod ako, 20. Lalabanan ko iyan. Gaojin, ano ba ang problema mo? Bakit mo agad tinataasan ang pusta? Anong pakialam mo? Buksan ang mga baraha. Sabi ko na nga ba, sa akin ang panalong baraha. Apat na 9. Laban. Liu Jincheng, hindi ako katulad mo na isang masamang tao. Hindi ako kailanman nandaraya. Bigo ka sa hamon mo. Doble ang pusta. Ang 100,000 dolyar ay naging 1 milyong dolyar na. Ibigay mo ang pera. Pagbibigyan muna kita sa pagkakataong ito. 1 3. Susunod ako sa 3. 3 3. Sa isang deck ay may 4 na 3. Hindi ako naniniwalang ganoon kakaswerte na napakarami mong 3. Laban. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Ito na ang huli kong baraha. 5. Kapag natalo ka sa hamon mo, 1 milyong dolyar. Talagang hindi ako naniniwala na 5 ang huling baraha mo. Laban. Maniniwala ka man o sa hindi? Imposible. Paanong naging ganyan kaganda ang takbo ng mga baraha mo? Walang imposible. Ibigay mo na ang pera. Lahat ng dinala kong pera ay naisuko ko na sa kanya. Mukhang wala na kayong kahit anong chips na pangpusta. May isa ka pang bagay na pwedeng itaya at iyon ay ang buhay mo. Gaojin, hindi ba't parang pinagtutulakan mo na si Young Master Liu sa sarili niyang kapahamakan? Inaamin ko na medyo sobra ang mga nasabi niya, pero masyado ka namang mapaggiit. Anak mo si Su Yuzen Yueyo? Kung may gustong manakit sa kanya, anong gagawin mo? Siyempre, hindi ko siya palalagpasin.
Pero ang sabihin mong nag-utos si Brother Cheng na parusahan ka ay sarili mo lang na bersyon. Wala kang anumang ebidensya. Sinong nagsabing walang ebidensya si Mr. Gao? Sinong nagsabing walang ebidensya si Mr. Gao? Siya ang disipulo ng Diyos ng pagsusugal na si Chu Xiaodao. Go! Mr. Gao, maayos na po ang kalagayan ni Miss Yueyu. Ikaw na may apelidong Gao. Natutunan mo pala kay Chu Xiaodao ang mga daya sa pagsusugal. Kaya pala ang galing mo. Xiaodao, ngayong araw ay itataya ko ang buhay ko kay Mr. Liu. Bilang disipulo ng Diyos ng pagsusugal, ikaw na si Gao ay tinitingala. Tulungan mo kaming maging saksi. Mr. Gao, paano ito mangyayari? Masyado itong mapanganib. Makikipaglaro lang ako sa kanya. Sanay pa rin ako na sariling kamay ang tatapos sa mga kaaway ko. Sige, ako si Chu Xiaodao. Tinatanggap ko ang pagiging saksi sa sugal na ito. Magsalita ka na. Anong laro para sa huling round? Isang laro para sa buhay na may kasamang Russian roulette. Isang laban para malaman kung sino ang matatapos. Sige, isang taya para malaman kung sino ang mawawala. Sige, mauna ka. Laro para sa buhay na may malaking gulong. Kailangang hindi tignan ng dalawang manlalaro ang kanilang mga baraha. Ang panig na nagkamali sa paghula ay kailangang magpaikot ng gulong. Kapag ligtas ay magpapatuloy ang laro. Ang tatamaan ng swerte sa gulong ay mawawala na. Kapag nagsimula na ang sugal, wala na itong atrasan. Gao Jin, ngayon na ang huling araw mo. Sa bawat balasahan ng baraha kanina, ang mapanuri kong mga mata ay nakabisado na ang bawat baraha. Gao Jin, ngayon ay hindi ka na makakatakas. Ganito na lang, dahil tayong dalawa lang naman ang nagsusugal, pabilisin na natin. 5 baraha bawat isa, maghalinhinan tayo sa paglabas. Nasa sayo. Ang mga baraha ni Gao Jin, tigi-isa ng 1, 4, 7 at 2 spade 9. Sige, ikaw ang unang magsabi. Isang 3. Hamon? Gao Jin, talo ka na. 3 ba talaga? Gao Jin, Gao Jin, sa umpisa pa lang ay lalaban ka na? At dahil masyado kang nagmamadali, mukhang kahit dumating si Haring Yanwang ngayong araw, ay hindi ka pa rin maililigtas. Napakarami mong sinasabi. Oras ko na. Sige, dahil gusto mong mawala na ng maaga gaya ni Haring Yanwang, pagbibigyan kita. Ilabas mo ang baraha mo. 2 siyam. Alam ba ni Gao Jin na may 2 siyang siyam? Niloloko niya lang ba ako? O baka naaalala rin niya ang mga baraha? 1 at 6 lang ang hawak ko. Tsaka pares ng 4, susugal ba ako o baka? 1 siyam. Laban. Turn mo na. Nakita mo na ba? Gao Jin, hindi mo basta-basta matatapos ang buhay ko. Hindi ikaw ang magsasabi kung matatapos ba kita o hindi. Nakasalalay iyon sa kakayahan ko. Pares ng 4. Laban. Tapos ka na. Wala ka na. Mawawala kayong lahat. Tapos, wala na. Hindi pa rin siya natatalo? Ako na? 2 siyam pa rin. Impossible na may makakuha ng 4 na pare-parehong baraha. Labanan mo. Sige, sige. Laban, laban, laban. Tumahimik kayong lahat. Lalaban ako.
Gaojin, tapos ka na. Simulan na ang huling ikot. Gaojin, tumigil ka na. May oras ka pa para umatras. Sige. Sige na. Tila? Hindi pa ako tinatawag ng langit. Napakaswerte mo talaga. Ako ang magpapasya kung swerte nga ako. Huling barahan na lang at pareho tayong may 1. Kung hindi tayo tataya ng malaki, magiging tabla lang ito. Hindi maaari. Bibihira lang ang pagkakataong mapatalsik ang taong ito, hindi ko ito palalampasin. Gaojin, ganito na lang. Pareho na lang tayong may isang baraha. Lakihan natin ang taya. Sa huling laban, kahit sino pa ang matalo. Itatapos ang laro sa huling ikot hanggang sa huling putok. Ano sa tingin mo? Ikaw ang bahala. Ngayong nagbago na ang rules, nararamdaman na ang tensyon. Bigyan mo ako ng tsaa. Bigyan mo rin ako. Bigyan din siya ng isa. Dadaan muna sa akin. Hindi ba dapat ako ang mauna? Ang kulit mo talaga. Nagdadala ng swerte ang tubig. Pagkatapos inumin ito, pakiramdam ko ay panig sa akin ng kapalaran. Gaojin, itutuloy na. Huling baraha ay 5. Lalaban ka ba? O susuko na? 5 ang baraha ko. At 1 naman ang sa iyo. Lumaban ka man o sumuko, ako na ang siguradong panalo. Tingnan natin kung paano ka matatalo. Pinalitan ng boss ang baraha? Siguradong wala ng pag-asa si Gaojin ngayon. Laban. Laban? Gaojin? Balak mo bang hamunin ang baraha ko? Siguradong tapos ka na. Hindi pa binubuksan ang baraha. Paano mo na lamang talo na ako? Ang magdiwang ng maaga ay hindi magandang ugali. Ganoon ba? Dahil ang barahang ito ay 5. Gaojin, kahit gaano ka pa kayabang, tinalo ka pa rin ng isang katulad ko. Brother Cheng, baka mas mabuting bumaba ka muna riyan. Yuzen, alam kong dati mo siyang asawa at may nararamdaman ka pa sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin kong mabilis ang katapusan niya. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo kung ano ang hawak mong baraha. Ano pa ba ang magiging baraha ko? Bakit? Bakit hindi ito 5? Bakit naging 1? Liu Jincheng, 1 ang baraha mo, hindi 5. Nanalo ako? Bakit naging 1? Hindi mo ba pinalitan ng baraha? Siguradong napalitan iyon? Hindi ko rin alam ang nangyari. Liu Jincheng, ayon sa patakarang itinakda mo kanina, pakitupad na ang parusa. Gaojin? Siguradong nandaya ka. Sigurado akong nandadaya ka, walang hiya ka. Tutukan mo ako ng baril sa ulo. Gusto mo ba akong imbestigahan kung nandadaya ako? Bakit? Hindi ba pwede? Liu Jincheng, ikaw ang nagpasimula ng sugal na ito. At ngayon ay paghihinaan mo ang iba na nandadaya? Hindi tama ang ganyang katuwiran. Wala na akong pakialam sa katuwirang iyan. Halos wala na akong buhay, wala na akong pakialam sa mga bagay na iyan. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Sa dami ng tao dito, wala silang nakitang pandaraya na ginawa ni Mr. Gao? Pero kung ano-ano lang ang lumalabas sa bibig mo, at basta-basta ka na lang naninira ng ibang tao. Sino ka ba sa akala mo? Wala kang karapatang makialam dito. Ikaw, Sa isang taong mawawala na, bakit ka pa nakikipagtalo sa kanya? Sige! Imbestigahan mo ako kung nandaya ako at kung wala kang mahanap, paparusahan kita ng matindi. Sige, kapag napatunayan kong nandaya ka, ikaw naman, ang paparusahan ko. Sandali lang. Paano kung gamitin mo ang marumi mong kamay para lagyan ng ebidensya ang katawan ko? Ibang tao ang patingin. Sige, ikaw na.
Sister Zeng, wala po akong nakitang ebidensya ng pandaraya sa kanya. Imposible. Sigurado akong pinalitan niya ang baraha ko. Maghanap pa. Ayusin niyo ang paghahanap. Wala po talaga. Hindi ito maaari. Dapat ay may bakas ng pandaraya. Liu Jincheng, oras mo na. Anong oras ko na? Gusto mo bang umiwas sa usapan? Ako ang makapangyarihang Liu Jincheng. Brother Cheng, isa ka lang nagtitinda ng barbecue? Nakikipagsugal ka sa akin. Sa tingin mo ba ay kapantay kita? Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo ang laki ng pagkakaiba ng katayuan nating dalawa. Sugurin siya. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na hawakan si Brother Jin. Mga taong makikitid ang utak. Alam niyo ba kung sino ang taong ito? President Chen? Bakit ka narito? Brother Jin, pasensya na po, nahuli ako ng dating. Hihingi po ako ng tawad sa iyo. President Chen, mukhang nagkakamali po kayo. Siya, isa lamang siyang basurang pinalayas ni Pamilyang Su. Ano po ba ang mayroon siya para irespeto niyo siya ng ganyan? Ang lakas ng loob mong magmalaki sa harap ni Brother Jin. Gusto mo na ba talagang matapos? President Chen? Bakit mo siya tinutulungan ng ganito? Ang pagiging walang galang mo kay Brother Jin, ang bagay na iyon, ay sapat na para sa ikasisira ng iyong buong buhay. Paano itong nangyari? Paano nasangkot ang isang hamak na tindero ng barbecue kay President Chen? Tandaan mo, dahil sa naging maling desisyon mo, tuluyan mo nang sinira ang iyong kinabukasan. Hindi. President Chen, huwag niyo po itong gawin. Nung dumating ako sa Hebei bilang Liu Jincheng, wala naman akong ginawang masama sa inyo. Kayo, huwag niyo naman sanang gawin itong lahat sa akin. Yari na. Ang lahat ng perang pampaikot ko, nawala ng lahat. Anak, tumawag ang finance sa akin kaniha na lang. At sinabing kinuha mo ang perang pampaikot ng kumpanya. Anong nangyari? Ma, nagpustahan sina Brother Cheng at Gao Jin kanina at ipinahiram ko ang pera kay Brother Cheng, pero natalo lang ang lahat. Ano? Gaojin, ang basurang asawang iyon. Maghintay ka lang. Pupunta agad si mama dyan. Gao Jin, alam mo na noon pa man na kaya mong kontrolin si Brother Cheng, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sinabi ko sa'yo, maniniwala ka ba? Ako. Su Yuzhen, subukan mong tanungin ang sarili mo. Mula nang magpakasal tayo, ginawa ko ang lahat nang walang reklamo. Pero kumusta ka naman? Kailan mo at ng nanay mo itinuring na tao ang tulad ko? Gaojin, wala kang silbi. Inuutusan kita. Ibalik mo agad ang pera kina Young Master Liu at Yuzhen. Nagawa mo akong saktan? Ang sinumang bastos kay Mr. Gao, dapat lang na maparusahan. Gao Jin, bakit hinayaan mong saktan ng mga tao mo ang nanay ko? Kahit na pinapahalagahan ka ni Master Chen. Ano ba ang kinalaman mo sa lahat ng mayroon ang pamilyang Su ngayon? Ang lahat ng mayroon ako ngayon ay dahil sa sarili kong pagsisikap. Miss Su, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kung hindi dahil sa lihim na suporta ni Brother Jin, sa tingin mo ba ay magtatagumpay ang pamilyang Su? Su Yuzhen, noong nanganib ang pamilyang Su, patago akong tumulong para lang makarating kayo sa kinaroroonan nyo ngayon. Pero dahil sa yaman at luho, iniwan mo pati kaming dalawa ng anak mo. Hindi totoo iyan. Ang mga pinaggagawa mo, ang nagpapatunay ng lahat. Gusto ko lang sabihin, na wala na akong pakialam sa mga ginawa mo. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo, maghiwalay na ang ating mga landas, at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. At tungkol naman sa inyo, lahat ng utang nyo sa akin, panahon na para pagbayarin nyo. Mr. Gao, isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Si Pamilyang Su talaga ang may kasalanan nito, pati na yung si Liu. Liu Jincheng? Sila ang may pakana nito. Nagamit lang kami, wala talaga kaming balak na gawin ang mga bagay na ito.
Gaojin, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na porke protektado ka ni President Chen, ay may magagawa ka na sa akin. Tama. Handa akong umalis. Ako si Pamilyang Su mula sa Habay. Kahit malaki ang mawala sa akin, mas lamang pa rin ako sa hamak na nagtitinda ng barbecue ng 10,000 beses. Ano bang pinagsasabi mo? Alam nyo ba kung sino talaga si Brother Jin? President Chen, nirerespeto kita, pero wala kaming pakialam kung sino siya. Kung gusto nyo kaming ubusin, gamit ang sarili mong lakas at tapusin kaming lahat. Sige nga, subukan mo. Tama ang sinabi nilang dalawa. Dahil ayaw nyo ng maayos na usapan, subukan nyo lang, tingnan natin kung kaya nyo kaming tapatan. Ipakikita ko sa inyo kung paano ko kayo tatapusin. Iparating ang utos ko, sina Liu Jincheng at Pamilyang Su, burahin nyo sila sa Habay. Gaojin, kahit na malapit ka kay President Chen, masyadong mataas na yata ang lipad mo? Kayo, talagang naghahanap kayo ng kapahamakan. Naglakas loob kayong magsalita ng ganyan sa harap ni Brother Jin. Halikayo, dakpin silang lahat. President Chen, sigurado ka bang dahil sa lalaking ito, ay kakalabanin mo ang buong samahan ng Habay? Kahit pagsamahin pa ang lahat ng samahan sa buong bansa, ay hindi pa rin nila mapapantayan si Brother Jin. Sa tingin nyo, may magagawa kayo ngayon? Bakit? Ano ba siya? Boss, masamang balita. Inaatake ang ating mga puesto, higit sa 10 na ang nawala sa atin. Tinatanong niyo kung bakit? Dahil ako si Kyoto, pamilyang Lin, pangatlong binibini, si Ling Shuewei, sapat na ba iyon? Si Mr. Gao, ang matagal ko nang minamahal, at magiging matikas na asawa siya ng pamilya ng mga pamilyang Lin balang araw? Sapat na ba iyon? Ling Shuewei? Ang pamilyang Lin ng Kyoto. Narinig kong hindi lang sila maimpluwensya sa madilim na mundo, kundi pati na rin sa buong mundo ng negosyo. Bakit niya tutulungan ang Gaojin na iyon? Siguraduhin mo ang mararamdaman ko ang ganti mo. May utang ka sa akin. Brother Jin, ano pong gagawin natin sa Pamilyang Su? Si Su Yuzhen ay ina pa rin ni Yue. Hahayaan ko siyang mabuhay, pero hindi siya makakatakas sa parusa. Ipaalam sa lahat, sa buong Habay, lahat ng kumikilala sa akin bilang Gaojin ay bawal makipagtulungan sa Pamilyang Su. Opo. Mr. Gao, maaari bang lumipat tayo ng lugar? Masyadong maraming istorbo rito. Sandali. Ano bang ginagawa mo, Su? President Su? Kaya ka ba naging matapang ngayon? Ay dahil umaasa ka sa babaeng iyan? Anong pakialam mo? Wala kang utang na loob. Sinasabi mo pang, para ito sa ikabubuti ng anak ko? Pero nasaan ang pangako mo? Nakahanap ka na agad ng ipapalit? Ganito mo ba susuklian ang anak ko? Nakipagsabwatan ka pa sa iba. Napakasama ninyong dalawa. Walang hiya kang babae ka. May gana ka pang saktan ako? Sino ka sa tingin mo? Lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng masama bilang isang pamilyang Lin pangatlong binibini. Subukan mong magsalita pa ng isa? At maniwala ka, pababagsakin ko ang pamilyang Su ninyo. Gaojin, akala ko nung una wala ka lang talagang kwenta, pero kahit papaano ay lalaki ka pa rin. Pero ano ito? Ngayon, nagtatago ka na lang sa likod ng isang babae. Sobra mo akong binigo. Nakakasuka na ang ugali mo. President Su? Tapos ka na ba? Gusto ko lang sabihin sa'yo. Ang duwag na nagtatago sa likod ng babae ay habang buhay na mamaliitin ng iba. Kung iyan lang sasabihin mo, wala akong oras na pakinggan ka. Naririnig mo ba ang sarili mo? Kung alam mo lang ang tunay na pagkatao ni Mr. Gao, Palamunin lang siya. Anong pagkatao ang sinasabi mo? wala kang bait sa sarili. Ako, bilang isang pamilyang Lin pangatlong binibini, ang katayuan at posisyon ko ay hindi mo man lang mapapantayan. Sa kabila nito, kailangan ko pa ring rumespeto sa lalaking ito. Kapag nalaman mo ang katotohanan, makikita mo kung gaano ka kadehado. At isa pa, pinapayuhan kita. Wala kang karapatan na si Mr. Gao ay pagsalitaan ng masama. Hindi mo siya ka-level.
Kung hindi dahil sa tulong ni Mr. Gao, hindi magiging ganyan kalaki ang halaga mo ngayon. Ang masamang babaeng ito, napakatalim ng dila. Talagang hindi marunong makiusap ng maayos. Tama na po, ma'am. Kaysa magreklamo rito, mabuti pang pagbutihin na lang natin. Sa ngayon, malaki pa ang agwat ko sa pamilyang Lin ng Kyoto, pero naniniwala ako, balang araw ay malalampasan ko rin siya. Ay, President Lee, tungkol doon sa mga order, hindi po ba't sinabi ninyong gusto nyo iyon? Ngayong araw ay maaari ko nang ibigay sa inyo sa murang halaga. Ano po sa tingin nyo? Hello? President Lee? President Lee? Ay, Chairman Wang, si Xiao Su po ito. Hindi po ba't gusto ninyong makipagtulungan sa aming kumpanya dati? Napag-isipan na po namin, at sa tingin ko, nakahanap na pala kayo ng tamang tao para rito. Sige po, pasensya na sa istorbo. Opo. Anak, ganoon ba talaga kalubha ang sitwasyon? Mayroon na lang kaming 1 buwan. Kapag hindi pa kami nakakuha ng pera sa loob ng 1 buwan, maaring malubog ang kumpanya sa bangkarote. Ganoon kalubha? Ibig sabihin ba nito ay mawawala ang pamilyang Su? Kasalanan ito ng walang kwentang si Gaojin. Hindi ko siya mapapatawad. Ma, bahagi na ng nakaraan si Gaojin. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makahanap ng paraan para hindi maubusan ng pondo ang kumpanya. Makakahanap ako. Siguradong makakahanap ako. Gaojin, ipapakita ko sa iyo na ang isang tao, kapag sariling sikap lamang, doon lamang magiging tunay na malakas. Ang mga katulad mong palaasa lang sa iba ay tiyak na mabibigo. Ako si Su Yuzen, at hindi ako dumedepende sa iyo. Hello po, President Sun. Wang Meifeng, iyong utang mong 3 milyong dolyar sa akin, 1 buwan na ang nakalipas, hindi mo pa ba babayaran? President Sun, bigyan niyo pa po ako ng 2 araw. Gagawan ko po ng paraan. Sige, bibigyan kita ng huling pagkakataon sa loob ng 1 araw. Kapag hindi mo pa nabayaran sa loob ng 1 araw, parurusahan kita ng malubha at ipapadala sa mga iligal na pasilidad sa labas ng bansa. Teka. President Sun ako? Kilala mo naman ang anak ko, di ba? Siya ang pinakamagandang babae sa lungsod na ito at malinis pa ang kanyang puri. Ibibigay ko siya sa iyo. Pambayad sa utang ko, ayos ba? Wang Meifeng, masahol ka pa sa hayop. Nagagawa mong ibenta ang sarili mong anak. Malulugi na ang kumpanya niya kapag kasama ko siya. Hindi ako mabubuhay ng marangya. Mas mabuti pang ibenta ko na lang siya. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko ng 5 milyong dolyar. Wang Meifeng, talagang napakaganid mo. Ginagawa mong negosyo ang sarili mong anak. Sige, pumapayag ako. Basta't ihatid mo si Su Yuzen sa akin, ang 3 milyong dolyar mong utang sa sugal ay buburahin ko na at bibigyan pa kita ng 2 milyong dolyar. Sige, President Sun, hintayin mo na lang ang magandang balita ko. President Sun, hindi pa ba sapat na nakuha mo ako? Bakit kailangan mo pang gumastos ng 5 milyong dolyar? Para lang makabili ng babae? Wala kang alam. Si Su Yuzen, ang pinakamagandang babae rito, isang napakagandang dilag. Kapag nakuha ko na siya, kayong dalawa ay sabay na magsisilbi sa akin. Hi, President Wang. Ako ito. President Wang? President Wang? Wala pa bang solusyon? Napakalaki ng impluensya ng grupo ni Guangxiang Chamber of Commerce. Noong mabalitaan nilang binangga ko si Guangxiang Chamber of Commerce, ayaw na nilang makipagtulungan sa atin. Dahil nandito na tayo, sumugal na tayo muli. Basta manalo tayo, mababawi natin ang lahat. Pero ma, napakamalas ko nitong mga nakaraang araw. Kahit kay Gaojin ay natatalo ako, nag-aalala ako. Sa silangan ng lungsod, ay may bagong bukas na pasugalan. Balita ko bago pa lang ang mga tauhan doon. Sa galing mong anak, pati na sa tulong ko, makakakuha tayo ng ilang 10 milyong dolyar. Napakadali lang yan, di ba? Doon sa silangang pasugalan? Di ba lugar ni Son Batian iyon? Huwag na po. Sanay siyang mandaya sa sugal. Napakadelikado noon. May iba ka pa bang paraan? Hahayaan mo na lang ba na tawanan ka ng walang kwentang si Gaojin? Pero, heto na tayo. Ganyan pa ang iniisip mo? Ayusin muna natin ang problemang ito sa harap natin.
Ayaw mo namang masayang lahat ng pinaghirapan mo, di ba? Bilis, sumama ka na sa akin. Sige na. Di ba sabi mo ay may ipapakilala ka sa akin? Nasaan na sila? Nasa unahan lang. Magandang araw po sa inyo, President Sun. President Su, totoo ngang napakaganda mo. Mas kahanga-hanga ka sa personal. Halika, umupo ka. Salamat po, President Sun. Pero huwag na po. President Su, balita ko ay gusto mo raw akong hamunin sa isang laro? Opo, President Sun. Kaya lang, medyo kinakapos po ang pondo ng kumpanya ko. Kaya gusto ko po sana na hiramin muna ang aking itataya. Dahil si President Su na ang nakiusap, paano ko naman ito matatanggihan? Sapat na ba ang 10 milyong dolyar? Sapat na po iyon, President Sun. President Su, magkakalinawan tayo ngayon. Kapag nanalo ka sa 10 milyong dolyar na ito, ibibigay ko na iyan sa iyo. Pero kapag natalo ka, kailangang samahan mo ako ngayong gabi. Ito na. Wala na ring ibang paraan? Kaya papayag na ako sa kaniya. Magaling naman ako sa larong ito. Hindi ako siguradong matatalo niya ako. Sige po, pumapayag ako. President Su, ang bilis mo talagang magdesisyon. Kung ganoon, maglaro tayo ng mas nakakasabik, ang Shake Leopards. Sa Shake Leopards, ang 5 magkakaparehong dice ay tinatawag na dragon at ang dragon ang talo sa leopard. 5 dice ang magdedesisyon kung sino ang mananalo, okay? Sige po. Buti na lang at dice ito dahil ito ang aking kasanayan. Mula pagkabata, ay hinasa ko na ang pandinig ko sa tunog ng mga dice. Kahit nasa loob pa ang dice, alam na alam ko ang bilang nito. So Yuzen, dahil naglakas loob kang makipagpustahan sa akin, humanda ka nang magsilbi sa akin mamaya. President Su, masyadong malakas ang kumpiyansa mo sa sarili. Sigurado ka ba na hindi ka matatalo? President Sun, nandito ako para sa kumpanya ko. Hindi ko hahayaang ang napakaraming taon kong pagsisikap ay mawalan lang ng saysay, kaya dapat akong manalo. $100,000. Lalabanan ko iyan. Hindi man lang tiningnan ni President Sun ang dice. At basta na lang sumunod. Ganyan ba siya katapang? President Su, huwag mo nang intindihin kung matapang ako o hindi. Oras mo na. Masyadong kumpiyansa si San Batian. Mukhang mataas ang mga numero niya. Hindi ko rin alam kung ano ang nakuha ko. Isang 5 of a kind pala. 5-6, isang set ng leopard. Ito na ang pinakamataas na puntos. Tingnan ko lang kung paano mo pa ako matatalo. Ngayon, $300,000 ang itataya ko. President Su, ang 300,000 ay barya-barya lang. Itataya ko na ang lahat. All in? Gaano ba kaganda ang mga baraha niya? Posible kaya? Nasigurado talaga siyang mananalo sa round na ito? Nag-all in na si President Sun. Kung aatras pa ako sa pagkakataong ito, tiyak na pagtatawanan lang nila ako. Lalaban ako. Buksan na iyan. 5-6. Leopard. Sa larong ito na ang pinakamalakas. President Sun, patawad pero ako ang nanalo. President Su, mukhang masyado kang kampante sa sarili mo. Sinabi ko na sa iyo, ako ang siguradong mananalo ngayong araw. Anong ibig mong sabihin? Ito na ang pinakamataas na puntos sa Leopard. President Su, nagkakamali ka. Sa larong ito ng dice, may isang kombinasyon na espesyal, 1-5, isang straight, natatalo sa leopard mo. Kahit na sa bawat laro, ay napakaliit ng tsansa nito, gaya ng manalo ng $5 milyong sa loterya. Masuwerte talaga ako mula ng isilang. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang tunay na galing. Buksan. 1, 2, 3, 4, 5. Siya ay naging isang dragon talaga. Isang dragon, nauubos sa pwesto mo.
President Su, talo ka na. Imposible. Paano ka naging isang dragon? President Su, dahil talo ka na, dapat mong tanggapin ang pagkatalo mo. Hindi maaari. Hindi maaari. President Su, alam kong hindi mo matanggap ang pagkatalo mo, pero ngayong araw, kailangang sumama ka sa akin ng maayos. Bitawan mo ako. Nay. Nay, tulungan mo ako. Inay. Ikaw, bitawan mo ako sabi. Imposible. Hindi ako magkakamali sa kalkulasyon ko. Hindi ka maaaring manalo. Siguradong nandayuhan ka. Anak, wala ring magagawa si nanay. Kailangang tanggapin ang pagkatalo. Sumunod ka na lang, samahan mo si Bossan ng isang gabi. Tama ang nakita mo? Si Sun Batian ay nandayuhan nga. Gaujin, anong ginagawa mo rito? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Sun Batian noong una pa lang ay wala talagang planong magpahiram ng pera sa iyo. Ang gusto niya lang ay mapagsamantalahan ka. Ang sugal na ito ay isa talagang patibong sa simula pa lang. Nagsisinungaling ka. Hindi ganoong klaseng tao si President Sun. Gaujin, talagang hindi ka na nagbago. Hanggang ngayon ay iniisip mo pa ring gantihan si Yuzen. Kawawa na ang anak ko dahil sa iyo. Ano pa bang gusto mong mangyari? Ang tungkol sa bagay na ito, silang dalawa ay talagang planong lokohin ka simula pa lang. Ang nanay mo, planong ibenta ka para pambayad sa utang. Maging matalino ka naman. Ikaw, puro kakalokohan. Anak, ang ganyang klase ng kasinungalingan ay walang maniniwala. Tunay kitang anak. Paano kita magagawang saktan? So Yuzen, hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin sa kanila? At hindi naniniwala sa akin? Ano pa dapat? Kung hindi ako maniniwala sa nanay ko, ay maniniwala ba ako sa iyo? Gaujin, hindi ko akalain na ngayon ay magiging ganyan ka na kawalang pag-asa. Sige. Napakahusay. Iba ka rin talaga. Bata, saan ka ba galing? Kilala mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Lumuhod ka sa harap ko. Gusto ko ring makita kung sino ang nangangahas na paluhurin si Mr. Gao. Sino ang nagpaluhod kay Mr. Gao? Gusto mo na bang matapos? Gaujin, talagang sa likod ka lang ng babae nakatago para magmayabang? Masamang babae? Hilig mo talagang mamulot ng mga basura namin. Lapastangan? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Miss Lin? Gusto mo na bang maparusahan? Miss Lin, wala po akong anumang kinalaman sa kanila. Kanina, binabastos mo ba si Mr. Gao? Mr. Gao? Miss Lin, patawad po, ako ay nagkamali. Hindi ko po agad kayo nakilala. Nagkasala po ako. Bakit? Ngayon alam mo nang nagkamali ka? Opo. Nagkasala po ako. Patawad po. Basta't pakawalan niyo lang po ako. Gagawin ko po ang kahit ano. Sige na. Ikwento mo ng tapat? Ang mga nangyari kanina? Ikaw ba ang gumawa nun? Opo. Nagkasala po ako. Nabulag po ako sa tukso. Karapat dapat akong parusahan. President Sun, anong ibig mong sabihin? Dahil hindi mabayaran ng nanay mo ang utang niya sa sugal, ibinigay ka niya sa akin. Pati ang sugal ngayong araw, sinadya ko ring iplano. Ang layunin ay matalo ka para makuha kita. Kung hindi, sa simula pa lang ng laro, bakit hindi na nagsasalita ang nanay mo? Nay, nanay ko po ba talaga kayo? Paano niyo ito nagawa sa akin? Kung hindi lang dahil kay Mr. Gao, na agad sumulpot para iligtas ka, matagal ka na sanang nawala. Gaujin, ako, napagbintangan kita. Gaujin, ako, nagmali ako ng bintang sa iyo. Miss Su, tama na. Wala akong pakialam. San Batian? Gusto mo bang manatiling maayos ang lahat? Opo. Mula ngayon, tungkol sa kumpanya ni Pamilyang Su, huwag kang kukuha kahit isang kusing, pautangin mo sila. Opo. Susunod po ako sa inyo. Huwag.
Huwag po. Miss Sue? Bilib talaga ako sa panlasa mo. Si Mr. Gao ay napakataas ng katayuan, pero dahil sa maliit na interes, nagawa mo siyang bitawan. Talagang nakakatawa. Ngayong ayaw mo na sa kanya, huwag mo akong sisisihin kung kukunin ko siya. Lin Shuiwei, tama na. Tara na. Bakit naging ganito? President Son, iyong perang iyon, Hinto. Sinabi na ni Miss Lin kanina, simula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Uutang, maghanap ka ng iba. President Son, Bakit ganito ang nangyari? Anak, hindi iyan ang iniisip mo. tumigil ka na. Sila ang nagpumilit na dalhin ako sa Hilagang Myanmar. Sabi nang tumigil ka na. Kung dadalhin nila ako sa Hilagang Myanmar, tiyak na tapos na ako. Sabi ko, tumigil ka na. Tumigil ka na. Hindi mo ba naintindihan? Ma, totoo ba kitang ina? Bakit mo ito nagawa sa akin? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana napagbintangan ng mali si Gao Jin. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba, gusto kong mangutang sa mga masasamang tao? Kasalanan mo ito dahil pinapatagal mo pa, ay di ayaw mong makipag-divorce sa walang kwentang iyon. Kung nakipaghiwalay ka na sa kaniya ng maaga at nakahanap ng mayaman na mapapangasawa, sa tingin mo ba kakailanganin kong mangutang pa? Ipinanganak at pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Akala mo ba madali lang ang pinagdaanan ko? Hindi mo siguro pinagsisisihan ang pakikipagdiborsyo sa basurang iyon, di ba? Tingnan mo ito. Ilang araw pa lang kayong hiwalay, may nahanap na agad siyang mayamang babae. Ang ganitong klase ng lalaki ay hindi dapat pinagsisisihan. Kung wala ang mayamang babaeng iyon, isa lang siyang hamak na tao. At ang tungkol sa Lin Shuiwei na iyan, anong klaseng babae ba siya? Tama na, Ma. Huwag mo na itong ituloy. Kapag narinig ito ni Miss Lin, tapos na ang ating pamilyang Su. Alis na tayo. Hinding-hindi ko pagsisihan ang pakikipagdiborsyo kay Gao Jin. Sa buhay na ito, hinding-hindi ako magsisisi. Kahit wala si Gao Jin, ako si Su Yuzen at tatayo ako sa tuktok ng mundo. Asawa ko, Yuzen, anong ginagawa niyo rito? Eksakto, may magandang balita ako sa inyo. Nasaan si Gao Jin? Huwag mo nang banggitin ang taong yan. Pinalayas na siya ni Yuzen sa bahay. Nagdiborsyo na kayong dalawa? Opo, nagdiborsyo kami noong isang araw lang. Mabuti yan, Yuzen. Iyan ang tamang gawin. Ang batang si Gao Jin, na walang ibang ginagawa kundi magpabayad at tumunganga sa bahay, matagal na akong hindi natutuwa sa kanya. Hindi siya karapat-dapat para sa anak ko. Papa, anong magandang balita ang sinasabi mo? Noong nakaraang mga araw, doon sa pasugalan, nakakilala ako ng isang malakas na tao. Iyon ang tumawag sa akin kanina lang. Malakas na tao? Sino yon? Makinig kayo. Siya si pangalawang batang Panginoon ng pamilyang Lin. Walang iba kundi si Lin Hongbo. Sa pamilyang Lin? Pa, ang tinutukoy mo ba ay ang isa sa 7 dakilang pamilya? Ang pamilyang Lin ng Kyoto? Siyempre naman, sino pa ba ang iba? At isa pa, pinakita ko ang mga litrato mo kay Batang Panginoon Lin. Nagustuhan ka ni Batang Panginoon Lin at sinabi niyang gusto kanyang pakasalan? Ano? Pa, paano niyo nagawang ipakita ang litrato ko sa ibang tao ng basta-basta? Hay nako anak, ginagawa ito ni Papa para rin sa kabutihan mo. Ang walang kwentang si Gao Jin na iyan, paano siya maikukumpara kay Batang Panginoon Lin? Yuzan, tama ang iyong papa. Basta't kumapit tayo sa pamilyang Lin, ang krisis sa pamilyang Su ay agad na masosolusyonan. At pagdating ng panahon, ikaw na ang magiging young mistress of the Lin family at kahit pa si Gao Jin, kumapit pa kay Miss Lin, wala na tayong dapat ikatakot. Pero pa, Ma, gusto kong magtagumpay gamit ang sariling kayod. Anong nangyayari? Ang walang kwentang si Gao Jin na iyan ay nasasangkot din sa pamilyang Lin? Mahal? Hindi mo lang alam, simula nang palayasin ni Yuzen ang Gao Jin na iyan, nagtatanim ng galit si Gao Jin gamit ang pagsuporta sa kanya ni Miss Lin. Sinira niya ang ating mga negosyo, kaya ang ating pamilyang Su ay, ngayon ay nanganganib na. May ganun palang nangyari? Yuzen, totoo ba ito? Ang lapastangang si Gao Jin, sumusobra na siya, pati ako ay nakuha pa niyang bastusin. Kapag ang anak ko ay naikasal na sa mayaman, hindi ko siya mapapatawad. Mr. Gao, narito po tayo. Brother, naisama ko na rito si Mr. Gao. Pamilyang Linlin Tianyuan.
Bumabati po sa God of Gamblers. Tumayo kayo? Salamat po, God of Gamblers. Matapos ang matinding pagsisikap nyo para papuntahin ako rito, tiyak na may kailangan kayo sa akin. Magsalita kayo, anong kailangan nyo? Gusto ko pong pakiusapan si Diyos ng pagsusugal na labanan sina Zhongsha at Pamilyang Lu upang iligtas ang Pamilyang Lin mula sa matinding kapahamakan. Pamilyang Lu? Siya ba yung nababalitaang pinakamagaling na manlalaro ng Pamilyang Lu? Eksakto. Masyadong mapanghangad si Pamilyang Lu at matagal na niyang balak na sakupin ang lahat ng malalakas na puwersa ng kalsada. Habang ang aking Pamilyang Lin naman, sa lahat ng malalakas na puwersang iyon, ay kami ang pinakamahina. Kaya kami sa Pamilyang Lin ang nais na tapusin ni Pamilyang Lu. Madali lang namang labanan si Pamilyang Lu. Pero bakit? Bakit ko naman kayo tutulungan? Basta handang tumulong si Diyos ng pagsusugal sa Pamilyang Lin. Ang aming Pamilyang Lin simula ngayon ay tanging kay Diyos ng pagsusugal na lamang susunod at magpapasakop. Kulang pa yan. Bilang Lin Shuewei, handa akong ibigay kay Mr. Gao ang buo kong pagsunod. Sa tingin mo ba ay wala akong babae? Mr. Gao, hindi ko naman po hinihiling na mismong kayo ang humarap kay Pamilyang Lu. Pakiusap po, iligtas niyo lang ang aking ama. Nakalaban po ng tatay ko si Pamilyang Lu sa sugal. Hindi niya namalayang nandadaya ang kalaban. Bukod sa naubos ang aming ari-arian, ay dinukot pa siya ng mga ito. Alam ko pong walang kapantay ang galing niyo sa sugal. Pakiusap po, iligtas niyo ang aking ama. Ganoon ba? Master, may nakuha na po akong impormasyon tungkol sa nangyari sa inyo noon. Magtuloy ka. Huwag kang mag-alala. Ituloy mo lang ang pagsasalita. Base sa natagpuang armas sa loob ng katawan niyo, nalaman po namin sa investigasyon na ang mga armas na ito ay galing sa Zhongsha, kaya pinaghihinalaan po namin na ang taong nanakit sa inyo ay nasa Zhongsha din. Zhongsha? May bagong lead na tayo. Sa ngayon ay wala pa po. Kailangan ko pa pong mag-imbestiga ng mabuti upang mahanap ang tunay na may sala. Hindi ganon kasimple ang sitwasyon na ito. Sige, umalis ka na. Opo. Kayong dalawa, maghanda muna kayo. Susunod na ako. Ano? Hay nako! Baliw na kuya. Pumayag na si Mr. Gao. Salamat, Gambling God. Nagkataon namang magsasagawa ng salo-salo si Pamilyang Lin ngayon. Siguradong gagandahan namin ang paghahanda para pagsilbihan si Mr. Gao. Maliit na bagay lang yan. Mauna na ako. Guro, nandito na si Pamilyang Lin. Ako na lang ang papasok sa loob. Sige na, mag-asikaso ka muna. Gaojin, anong ginagawa mo rito? Para sa mga mayayaman lang ang lugar na ito, bakit ka naririto? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Akala mo ba kung hindi mo sasabihin, hindi na namin malalaman? Siguradong sinusundan mo kami para palihim na. Sumali sa piging na handog ni Pamilyang Lin at sinusubukang gamitin ito para bawiin si ikatlong miss ng Pamilya Lin. Mr. Gao, ano po ba ang nangyayari? Wala namang problema. Ang pamilya ng dati kong asawa, akala nila ay sinasadya ko silang sundan, kaya hindi nila ako pinapapasok. Ganoon ba? At kung ganoon nga, anong magagawa nyo? Usaping pampamilya namin ito, kaya hindi ka dapat nakikialam, estranghero ka lang. Estranghero? Nagawa mo akong saktan? Papa, maghinhawa po kayo. Paano ako magpapakalma? Siya si ikatlong miss ng Pamilya Lin. Ang Lin Shuewei! Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Lin, ikatlong miss ng Pamilya Lin. Sa totoo lang, maganda ang mood ko ngayong araw, kaya hindi na kita papatulan. Sa susunod ay hindi ka na makakaligtas. Mr. Gao, alis na tayo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Che, ikatlong miss ng Pamilya Lin? Ano bang nakakabilib sa kanya? Kapag naikasal na ang anak ko kay Pamilyang Lin, lagot ka talaga sa amin. Sobra na po pa, tumigil na po kayo. Umalis na tayo. Tito Su, Nandiyan na si Batang Panginoon Lin. salamat sa pagod nyo. Wala po iyon, maliit na bagay lang. Ito nga po pala ang anak ko, si Yuzen. Batang Panginoon Lin. Miss Su, Magandang araw po, Batang Panginoon Lin. siya nga pala. Tito Su,
Ano ang nangyari sa sugat sa mukha mo? Ang mukha ko. Batang Panginoon Lin, sakto ang dating nyo. Iyong mukha ng asawa ko kanina, sinaktan ng isang walang kwentang tao. Ano? Sino ang may lakas ng loob na manakit sa tauhan ko? Sino pa ba? Walang iba kundi ang dating asawa ng anak ko, ang walang hiyang si Gao Jin. Siya? Pumunta siya sa Zhongsha. Bakit hindi niyo sinabi ang pangalan ko? Sinabi po namin, pero ang kasama niya ay ang kapatid nyo, si Lin Shuewei, kaya wala kaming nagawa sa kanya. Si Ling Shuewei? Ang kapatid ko? Bakit sila magkasama? Tungkol diyan, hindi ko rin po alam. Hayaan niyo na. Ngayong gabi, sa ating pamilyang Lin, may darating na napaka-importanting tao. Sa oras na iyon, ang kapatid ko ay tiyak na isasama ang talunang iyon sa handaan. At ako mismo ang bahalang bumawi para sa inyo. Magaling! Salamat ng marami, Batang Panginoon Lin. Wala iyon. Dapat lang iyon. Tara na. Brother? Narito na si Mr. Gao. Diyos ng pagsusugal. Sa wakas ay narito na kayo. Nagdesisyon po ako na maghanda ng piging para sa inyong pagdating. May oras ba kayo ngayong gabi para dumalo po? Brother, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Si Mr. Gao ay may mahalagang sadya, hindi dapat tayo nakakakuha ng atensyon. Ayos lang. Sabihin na lang natin na isa lang akong panauhin nyo. Sige. Naku, talaga nga namang maliit ang mundo. Sino ang mag-aakala na ang isang tulad mong talunan ay may karapatan na pumasok sa ganitong lugar? Ikaw? Ikaw ba si Gao Jin? Batang Panginoon Lin, isa lang siyang walang kwentang lalaki na palamunin ng babae. Dati, palamunin siya ng anak ko. Ngayon naman, gusto niya ring magpalamunin kay Miss Lin. Gaya ng inaasahan, hindi nga nagkakamali ang usap-usapan. Tungkol sa'yo. Kailan pa ako naging palamunin ninyong mga pamilyang Su? Ang pag-unlad ng pamilyang Su hanggang ngayon? Dahil iyon sa akin. Nang lumago ang pamilyang Su ng ganito, kailan pa iyon naging dahil sa iyo? Tama po. Dahil nga iyon sa akin. Su Yuzhen, isipin mo ng mabuti. Sa tuwing ang kumpanya ay ginugulo ng mga masasamang tao, sino ang laging humaharap sa kanila? Para kusa silang umurong? Nagkataon lang ang lahat ng iyon. Gao Jin, kung talagang ganoon kakagaling gaya ng sinasabi mo, bakit sa loob ng 10 taon ay wala ka pa ring narating sa buhay? Dahil din iyon sa iyo. Gao Jin, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Inamin ko na, nagkamali ako ng hinala sa iyo noon. Pero hindi mo pwedeng angkinin ang lahat ng pinaghirapan ko ng maraming taon at sabihing dahil lang iyon sa iyo. Hoy, bata. Ako ay sukdulan ang galit sa mga katulad mo. At sino ka naman? Ako ay si Lin Hongbo, na kaibigan ni Miss Su. Wala akong pakialam kung anong relasyon ninyo. Tumabi kayo. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Miss Su. Dahil nandito si Batang Panginoon Lin, tingnan natin kung sino ang makakaligtas sa iyo. Bakit? Gusto mo bang dumaan tayo sa dahas? Akala mo ba hindi ko kaya? Nagmamapuri ka lang dahil may suporta ka ng kapatid ko kaya ka naglalakas loob ng ganyan. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kapag hindi ka nakipagpustahan sa akin, kahit dumating pa ang kapatid ko ay hindi ka niya maliligtas. Sandali lang. Lin Hongbo, nababaliw ka na ba? Bisita siya ng ating pamilyang Lin. Maraming bisita ang pamilyang Lin, pero siguradong hindi kasama rito ang walang kwentang gaya niya. Saka, bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Ako ang pangalawa mong kuya. Matuto kang rumespeto. Dahil kuya kita kaya kita pinipigilan sa pagkakamali mo. Palagay ko ay nalinlang ka na ng lalaking ito. Isang basura lang siya na pinalayas ng pamilyang Su. Ni hindi na siya kailangan ng pamilyang Su. Tapos pinapahalagahan mo pa siya? Kung hindi ka nahihiya, ako ang nahihiya para sa'yo. Ibig bang sabihin nito ay maaari ko ring isipin na pumupulot ka rin ng basurang ayaw na ng iba? Ling Shuewei, wala ka na talagang disiplina at modo. Ikaw ang mas walang modo sa ating dalawa. Si Mr. Gao ay isang mahalagang bisitang inimbitahan ko para iligtas si Papa. Sa ginagawa mo hindi ka mapapatawad ni Papa. Sige, mukhang porsigido ka talaga na protektahan ang lalaking ito dahil sabi mo ay maililigtas niya si Papa. Hamunin mo siyang makipagpustahan sa akin. Ikaw? Sige. Makikipagpustahan ako sa'yo, pero kapag nanalo ako, kailangang humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Ang lakas ng loob mong magsalita.
Kayo riyan, ihanda na ang mga gamit sa pagsusugal. Ang mga dais ay mukhang simple lang, pero ito ang pinakamadaling gamitin sa pandaraya. Siguradong bilib si Lin Hongbo sa galing niya sa pandaraya. Kaso nga lang, ako ang makakaharap niya. Mr. Gao, kumalma ka lang. Naniniwala ako sa'yo. Gaojin, itong larong dice, ang pinakamahusay kong laro. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako basta mananalo ako ng buong gilas. At pagkatapos nito, tatalunin kita hanggang sa wala ka nang masabi. Masyadong magarbo ang mga kilos niya, pero sa bawat pag-alog, kontroladong-kontrolado niya. Tingnan natin, may ibubuga rin pala siya. Itong pag-alog ng dais, ang pinakapatas na sugal. Ang pinakamataas na puntos ay hanggang doon lang. Kung sino man ang makakuha nito ay siyang mananalo. Unang laban, 6 na dais ang paghahambingin, panalo ang may pinakamataas na puntos. Handa na ba ang magkabilang panig? Gaya ng inaasahan, nandadaya siya. Kahit sobrang bilis ng kilos niya, ngunit ang ginawa niya ay pinitik ang pulso at itinigil sa loob. Hindi iyon normal na paraan ng pag-alog. Balak niyang baguhin ang labas ng mga dais. Lin Hongbo, huwag kang susubok ng kalokohan. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Sa kalagitnaan ng laro, ay nanggugulo ka ng kalaban ng walang dahilan. Ito ay hindi na naaayon sa patakaran, di ba? Ang mga referee ay nakamasid lang sa atin. Sa tingin mo ba ay bulag ako? Talagang napakahusay ng mga galaw nitong si Lin Hongbo. Mabilis at matatag ang pag-alog niya ng dais. Parang nanonood lang tayo ng pelikulang God of Gamblers. Oo nga, hindi lang ito basta pagsusugal. Pinapakitang gilas na niya ang galing niya. Tingnan mo ang forma niya pagkatapos tumigil. Napakaganda. Bakit, Gaojin? Hindi mo pa ba nakikita ang ganitong klaseng estilo? Sumuko ka na ngayon, habang may oras pa, para hindi masyadong nakakahiya ang pagkatalo mo mamaya. Ang mga nandaraya ay hinding-hindi magtatagumpay sa huli. Lin Hongbo, ang sining ng laro ay hindi tungkol sa panloloko. Wala akong oras para makipagdebate sa iyo, dahil pagkatapos nito, isang nakakahiyang pagkatalo ang dadanasin mo. Anim na 6. Paano nangyari to? Yari na, sa larong ito, alinman sa tabla, o siguradong talo na si Gaojin. Masyadong malaki na ang puntos, bakit pa magpapagulong si Gaojin? Gaojin, nakita mo na ba? Ito ang tunay na galing. Sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang magpagulong. Sumuko ka na lang, para may kaunti ka pang mukhang maiharap kapag nagpatuloy ka pa. Ang mapapahiya ay ang sarili mong mukha. Hahaha. 6 na 6, pinakamataas na puntos. Ang rules ay panalo ang banker kapag tabla, pero dahil naunang magbukas si Lin Hongbo at kinuha ang pwesto, talo pa rin si Mr. Gao. Maliban na lang. Magpapagulong pa rin? Ipinapahiya lang niya ang sarili niya. Hayaan nyo na, subukan muna. Paano kung tumabla pa rin? Bakit parang itong si Gaojin ay mas porsigido pa kaysa kay Lin Hongbo? Ano ito? Ang isang piraso, naging 2. Paano nating bibilangin ang mga puntos? Oo nga. Judge, kahit na nahati ang dice, valid pa rin ang mga puntos nito. 6 na 6 plus 1, kabuang 37 puntos. Mas mataas ito kaysa kay Lin Hongbo na may 6 na 6. Nanalo si Gaojin. Dayang-dayang sinira niya ang kagamitan. Nadurog na ang dice na ito. Bilang pa rin ba iyan? Laban ito sa patakaran. Gaojin, sa sugalan ay hindi kailanman naging gawain ng mandurog ng dice para lang madagdagan ng puntos. Talo ka na, tanggapin mo na lang. Huwag mo akong hayaang maliitin kita. Sa mundo ng pandaraya, dapat ay handa sa lahat ang paggawa ng paraan mula sa wala. Iyon ang tunay na henyo. May mga taong marunong lang sumunod sa rules, habang may mga taong lumilikha ng sarili nilang rules. Ako na si Gaojin ay hindi kailanman sumusunod sa rules dahil ako ang gumagawa nito. Base sa naging hatol, ang puntos ay ayon sa nakaharap sa itaas kapag tumigil na ang dice. Player Gaojin, valid ang kabuuan ng iyong dice. Gaojin ang panalo. Gaojin, siguradong nandaya ka. Juwei, siya pala ang kuya mo. Kung ikukumpara sa'yo, siya ay talagang malayo ang agwat sa galing.
Pinapayuhan ko kayong mga pamilyang Lin. Huwag nyo na siyang pabalikin sa sugalan. Sa ganitong ugali at talino, siguradong wala na siyang silbi sa sugalan balang araw. Mr. Gao, kuya ko pa rin siya? Gao Jin, ulitin mo ang sinabi mo. Lin Hongbo, tama na iyan. Sinabi ko na sa iyo, si Mr. Gao ang espesyal na panauhing imbitado ko para iligtas si Papa. Dahil talo ka na, umalis ka na agad sa harapan ko. Gusto mo bang gamitin ko ang batas ng pamilya para parusahan ka? Alis na tayo. Pasensya na, Mr. Gao. Pagkatapos nito, kaming mga pamilyang Lin ang magbibigay ng parusa kay Lin Hongbo. Parang laro lang ng mga bata yon. Bakit naman ako papatol sa kanya? Ang panganay ng pamilyang Lu na si Luhaw. Bakit sila naririto? Mr. Gao, sila iyon. Ang mga kumuha sa tatay ko sa pamamagitan ng pandaraya. Ngayon ang araw ng ating napagkasunduan. Kung hindi niyo pababayaran ang utang ng tatay mo, ituturing na namin siyang wala na. Ha, Ama? Alam ko namang hindi niyo pa nakukumpleto ang panunubos. Ngayon, dalawa lang ang inyong pagpipilian. Una, pumanig sa aming pamilyang Lu at ituring kaming pamilyang Lu na higit sa lahat. Pangalawa, panoorin mo ako habang itong matandang ito ay pinarurusahan ng malala at ang labi niya ay dadalhin sa malayo. Shuweiwei, huwag mo akong intindihin. Kailanman ay hindi kaming pamilyang Lin. Magsisilbing utusan para sa pamilyang Lu. Masyado kang madaldal. Hoy, ikaw na Lu. Magkano ba ang utang nila sa inyo? Bata, sino ka ba sa tingin mo? Ako si Gao Jin. Isa akong panauhin na inimbitahan nila. Isang hamak na bisita ka lang. Wala kang karapatang magsalita rito. Mas mabuting isara mo ang bibig mo para hindi ka mapahamak. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino si Mr. Gao? Dahil minamaliit mo lang naman ang isang hamak na bisitang tulad ko, bakit hindi tayo magkaroon ng pustahan? Kapag ako ang nanalo, palayain mo ang matanda. Sige, payag ako. Pero paano kung ikaw ang matalo? Nasa iyo na kung anong gusto mong gawin. Hahaha. Sino ka ba sa akala mo? Isang walang kwentang buhay. Ang itatapat mo kay Lin Zhen, siya kaya ang pinuno ng pamilyang Lin. Kapag natalo si Mr. Gao, mula ngayon ay ituturing na ng pamilyang Lin ang pamilyang Lu na aming nakatataas. Akala ko mahihirapan ako na pasukuin si Ling Weiwei, pero hindi ko inakalang siya pa mismo ang lalapit para mapahamak. Mas mabuti na rin yon, para hindi na ako mapagod. Sige, dahil nagsalita na si Miss Lin, ganoon na nga ang gagawin natin. Pero, Gao Jin, kailangan kitang paalalahanan. Noong matalo si Lin Zhen, may nagbayad para tubusin siya. Pero kapag ikaw ang natalo, siguradong wala ka ng kawala. Ako naman, hindi matatalo. Sabihin mo na, anong laro? 21. Alam mo ba kung paano ito laruin? Maganda ang swerte mo, hari agad ang nakuha mo sa simula. Bakit mo isusuko ang ganitong kagandang baraha? Alam mo ba talaga kung paano maglaro ng 21? Fold, 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 8 fold. Suko. Napakarami mong magagandang barahang hindi kinuha. Ngayong nakakuha ako ng alas, at 2 naman ang nakuha mo. Tingnan ko lang kung paano mo ako matatalo. Malapit na ring kumagat ang isda sa pain. Dagdag baraha. Ano? Nasa akin ang alas, at nasa iyo ang 2, at naglakas loob ka pang magdagdag? Anong kalokohan na naman ba ito? Dahil gusto mong mapahamak, ibibigay ko ang gusto mo. Sabi ko na nga ba, 2 ito. Ang barahang ito ay minamanipula na pala? Kung ipagpapatuloy pa ang pagsusugal, siguradong wala na kaming takas dito. Hindi ako makapaniwalang sa 2 baraha pa lang ay nakuha na niya ang pinakamataas na puntos na 21. Ito, paano pa siya lalaban nito? May 21 na ako ngayon. Magdadagdag ka pa ba ng baraha? Dagdagan. Gao Jin, 21 ang nakuha ko. Kahit dagdagan mo pa hanggang maging 21, tabla pa rin tayo. Hindi mo pa rin ako matatalo. Mr. Gao, 21 na ang nakuha niya. Baka mas mabuti kung sumuko na lang tayo. Laging 21 ang nakukuha niya ngayon. Kung magpapatuloy pa ito, mauubos na ang mga chip ko. Tama ba ang narinig ko? Hawak ko na ang pinakamataas na 21. Paano mo ako tatalunin? Kung mananalo man ako o hindi, sa huli na lang nating malalaman. Dagdagan ang baraha. Nagpapasikat ka lang. Gusto kong makita kung ano pa ang magagawa mo.
laban sa 21 ko. Totoong 21 ang nakuha mo, pero ang nilalaro natin ay Westile na 21 at ang pinakamahalagang baraha ay Ang 5-star dragon. Imposible. 1% lang ang tsansa para sa 5-star. At isa pa, nabayaran ko na ang dealer, kaya paano siya mabibigyan ng 5-star? dagdagan. Kung ito nga ay 5-star, malalaman mo rin kapag ibinuklat na. Gaujin, pag-isipan mong mabuti dahil kapag natalo ka, siguradong wala na kayo ng matandang ito. Mr. Gao? Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. Kapag talaga nakakuha siya ng 5-star, ang plano kong sakupin ng pamilyang Lin ay masisira. Paano mangyayari iyon? Nanalo ka talaga. Mababa ang tiyansang mangyari iyon, hindi ako naniniwala. Natalo ka? At nanalo ako. Kung iniisip mong nandaraya ako, pwede mo akong kapkapan. Paano ito nangyari? Natalo talaga ako. Dahil natalo ka sa sugal, pakawalan mo na siya. Kapag pinalaya ko si Lin Jen, siguradong maghihiganti si pamilyang Lin sa hinaharap. At maglalaban kami ni pamilyang Lu hanggang sa huli. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan si Lin Jen sa araw na ito na makaalis ng walang malay. Sige, palalayain ko na si Punong Lin. Maghintay lang kayo. Ama, mag-ingat po kayo. Ama, kayong mga hangal, hinayaan nyo lang siyang makatakas? Luhaw, tanggapin mo ang pagkatalo mo. Bilang pinuno ng pamilyang Lu, napakawala mo talagang hiya. Tingin ko ay hindi na kailangan pang manatili ang pamilyang Lu. Gaujin, minaliit pala kita. Hindi ko akalaing may galing ka pala. Inakala mo ba na kapag iniligtas mo si Lin Jen, may liligtas ka na rin niya? Sugod, kahit anong mangyari ngayong araw, isasama ko siya sa aking pagbagsak. Pa, hayaang ihatid ka na muna nila pa uwi. Anak, ano bang sinasabi mo? Iniligtas ni Mr. Gao ang ating pamilya. Kung aalis lang ako ng ganito, hindi ba't matutulad lang ako sa masamang taong tulad ni Luhaw? Gaujin, tapos ka na. Sino iyan? Ako. Binabati ko po kayo, President Chen. Chen Liu, personal na bagay ito para sa aming pamilyang Lu at sa pamilyang Lin, pinapayuhan kitang huwag nang makialam. Ang tungkol sa usaping personal ninyo at ng pamilyang Lin, wala talaga akong pakialam doon. Pero hindi nyo dapat sinaktan si Mr. Gao. Baka hindi mo pa alam, si Mr. Gao Gaojin ay ang aking master. Ang God of Gamblers sa henerasyong ito. Naglakas loob kang saktan siya. Anong kaparusahan ang nararapat sa iyo? Ano, siya? Siya ang God of Gamblers? Hindi maaari ito. Hindi ito totoo. Kayong mga naririyan, dakpin ng taong ito. Hayaan si Master ang magdesisyon sa parusa niya. Mr. Gao, ang mga taong ito, ano po ang gagawin sa kanila? Master, masyadong mapangahas ang luhaw. Hindi lang nila kinuha ang pinuno ng pamilyang Lin. Ayaw pa nilang tanggapin ang pagkatalo. Sinira nila ang patakaran. Ayon sa mga tuntunin, dapat silang parusahan ng mabigat. Mr. Gao, mayroon akong sikretong sasabihin sa inyo. Magsalita ka. 10 taon na ang nakararaan, may nakiusap sa akin, natapusin ka. Ang pamilya ng nag-utos ay Gao. Sina pamilya Gao? Ikalawang sangay Gauhi yun, hindi ba? Alam nyo na po. Matagal ko nang nahulaan yon. Nakapagbigay ka naman ng isang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ligtas ka man sa matinding parusa, hindi mo pa rin matatakasan ang kasalanan mo. Liu, dalhin na siya sa kulungan. Opo. Mr. Gao. Master, Bakit? ngayong mabilis na nagbabago ang mga kaganapan, ano ang sunod mong plano? Nalaman na ang tunay kong pagkatao. Wala nang saysay, ang magtago pa. Babalik ako sa pamilya Gao para kunin ang posisyon ko bilang pinuno ng pamilya Gao. Ito na rin ang katuparan ng pangarap ko. Sasama ako sa iyo. Hindi ganoon kadali ang bagay na to. Hintayin mo ko. Dapat kang bumalik agad. Dahil kung hindi na kita hihintayin pa. Sige. Anong nangyari, Fenger? Sino ang nagpagalit sa iyo ng ganyan? Pa, bumalik na si Gaojin. Ano? Buhay pa siya? Buhay? Pa, ano po ang ibig ninyong sabihin? Alam mo ba kung bakit siya nawala ng 10 taon? Hindi ba? Dahil nabigo siya sa pagsusulit ng pamilya.
Nahihiyang magpakita, kaya siya nagtago ng 10 taon? Kalokohan. Kahit pa nagkunwaring mahina si Gaujin bata pa lang, pero matalas ang mata ng tatay mo, sa kakayahan niya, kung aagawan ka niya sa posisyon bilang pinuno ay wala kang laban. Eh bakit po 10 taon siyang hindi nakipag-ugnayan sa pamilya? Dahil nagpadala ako ng mga tauhan para tapusin siya. Pa, ipinapahamak niyo ang sarili nating kamag-anak? Kapag nalaman ito ng iba, siguradong tapos na tayong lahat. Sinong makakaalam? Dito sa pamilya Gao, ako ang masusunod sa ngayon at ang ginawa ko ay para sa kapakanan mo. Ano po ang dapat nating gawin ngayon? Huwag kang mag-alala. Ngayon sa buong pamilya Gao ay ako ang iginagalang. Kahit nagustuhin pa ng masamang batang iyon na makuha ang posisyon ng pinuno ay hindi iyon ganoon kadali. Pa, nag-aalala po ako. Alam ko ang inaalala mo. Ngayon din ay tawagin mo ang lahat ng malalakas na panig. Ngayong gabi, gusto kong silang lahat ay itanghal ka bilang batang pinuno ng pamilya Gao. Salamat po, pa. Sige na, lumakad ka na. Opo. Sige, naiintindihan ko. Anong nangyari? Master, kabibigay lang ng abiso. Ang pamilya Gao ay naghahanda na para sa isang malaking pagtitipon. Ganoon ba kabilis silang naghanda para sa akin? Hindi po, ito ay inihanda para kay Gao Feng. Master, kumalma po kayo. Napakahusay ni Gao He noong nangako siya sa aking ama. Napalalaganapin niya ang kakayahan ng pamilya Gao sa buong mundo. Hindi ko akalain na para sa kapangyarihan ay itatalaga niya ang kanyang anak na nananalo lang sa madayang paraan bilang bagong pinuno. Master, hindi pwedeng walang mamuno sa pamilya Gao kahit isang araw lang. Kung handa po kayong bumalik, naniniwala ako na ang mga matatanda na totoong bihasa sa ating sining ay siguradong papanig sa inyo. Hindi sigurado? 10 taon na akong hindi bumabalik at nilalabanan ko ang sugal gamit ang galing ko. Itinuturing na nila akong kakaiba. Tingin ko, ang pamilya Gao ay kontrolado na ni Gao. Hiipaalam mo sa lahat ng mga pamilya malapit sa pamilya Gao, pumunta sila sa Gao Mansion at hintayin ako. Masusunod po. Binabati namin kayo. Congrats sa inyo, Young Master, Gao Feng. Simula ngayon, kayo na ang pinuno ng pamilya Gao. At pangungunahan nyo kami sa pagkapanalo sa buong mundo. Hahaha. Salamat sa tiwala niyo, mga nakatatanda. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakuha ko na ang posisyon ng pinuno, ang antas ng pamilya Gao sa mundo ng sugal ay lalo pang tataas. Hahaha. Ngayong araw, ang ika-10 anibersaryo ng pagkawala ng aking nakatatandang kapatid, ang dating hari ng sugal. Kahit pansamantala akong namumuno, ang pamilya Gao ay hindi maaaring walang permanenteng lider. Kaya plano kong pumili mula sa bagong henerasyon ng isang tagapagmana na may pinakamaraming tagumpay. Dito ay nakasulat ang mga nagawa ng bagong henerasyon ng pamilya Gao. Sa nakalipas na mga taon, ipakikita ko ito sa inyong lahat upang iboto nyo ang susunod na mamumuno. Ito ang ikalawang anak ng pamilya Gao, na si Gao Feng. Tinalo niya ang 18 eksperto sa Asia sa loob ng 10 taon para sa pamilya Gao sa Las Vegas. Nanalo siya ng pagmamayari sa 3 malalaking kasino na may kabuuang 15,000 panalo. Diyos ko, 15,000 laban. Kailangan pa bang pumili? Ang husay ni Young Master Gao Feng ay walang kapantay. Sa kanya talaga dapat ang posisyong ito. Inirekomenda ko si Young Master Gao Feng. Inirekomenda ko rin si Young Master Gao Feng. Young Master Gao Feng. Suportado ko rin si Young Master Gao Feng. Ayos. Inirekomenda ko rin si Young Master Gao Feng. Sa tingin ko, walang tumututol sa pagpili sa anak kong si Gao Feng upang maging susunod na tagapagmana ng ating pamilya. Opo, natural lang po yun. Si Young Master Gao Feng ang dapat na mamuno sa pamilya. Siya ay tunay na karapat-dapat para doon. Dahil dyan, ilabas na natin ang simbolo ng kapangyarihan ng pinuno, ang singsing ng God of Gamblers. Fenger, lumapit ka rito. Opo, Papa. Sandali lang. Hindi ba si Gao Jin iyan ang panganay na anak? Hindi ba pinalayas na siya sa pamilya dahil sa pagkakaiba ng kanilang pananaw? 10 taon na siyang walang paramdam. Ngayong bigla siyang bumalik. Iniisip ba niya na may karapatan siyang lumaban para sa pagkapinuno? Gao Jin pamangkin, huli na ang pagbabalik mo. Nagsimula na ang seremonya ng paglilipat ng trono. Ikalawang tiyo, bilang anak ng God of Gamblers, ako ang pangunahing tagapagmana ng pamilya, pero sa araw na pipili ng bagong pinuno, wala man lang akong natanggap na balita. Pamangkin, nagkakamali ka sa iniisip mo sa akin, ikalawang tiyo. Sa loob ng 10 taong pagkawala mo,
Gusto ka mang abisuhan ni ikalawang tiyo? Hindi ka naman mahanap. Anong silbi kung sasabihan ka man? Gaujin, nitong nakaraang 10 taon, sa iyong katawa-tawang paniniwala tungkol sa pagpuksa sa sugal, wala kang kinita kahit isang kusing para sa pamilya Gao? Paano mo ako lalabanan? Para sa akin lang ang pagkapinuno ng pamilya Gao. Ikaw, Napakalakas ng loob mo. Ang lakas mong hindi igalang ang God of Gambling Ring. Kahit pa siya ang panganay na anak, dapat pa rin siyang parusahan ayon sa batas ng angkan. Gaujin, wala ka talagang galang sa batas. Ikaw ang walang galang sa batas. Akin naman talaga ang posisyon ng pinuno. Anong karapatan mo? Naipamana ito sa anak mo? Walang galang. Sinusunod ko lang ang batas ng angkan na ang may kakayahan ang dapat mamuno. May karapatan ka bang banggitin ang batas ng angkan? Sa nakalipas na 10 taon, nilinis ko ang bawat pandaraya, inalis ang dumi sa mga underground casino, pinagsama ang 7 malalaking pamilya, at kinilala bilang tagapangalaga ng mundo ng sugal. Sa ganitong katibayan, hindi pa ba sapat na manahin ko ang pagiging pinuno ng pamilya Gao? Ano? Ibig sabihin ba, si Gaujin ang maalamat na God of Gambling? Siya? Talaga? Ikalawang, Tiyo. Ano pang masasabi mo? Kahit na, nagawa mo ang mga iyan ayon sa sinaunang batas ng pamilya Gao. Ang pagsubok para sa tagapagmana ay 10 taon. Lampas na ang panahon mo, kaya lahat ng nagawa mo ay wala ng silbi. tama. Wala nang silbi. Hindi iyan counted. Ikalawang Tiyo, kung susundin ang gusto mo, ginagamit mo ang batas ng angkan para lang paboran ang anak mo. Sinabi kong baliwala. Dito sa pamilya Gao, ako ang nasusunod dito sa pamilya Gao. Kung hindi ka sang-ayon, maaari kang lumayas sa pamilya Gao. Ang lakas ng loob mong sabihing ikaw ang nasusunod. Ang posisyon mong proxy leader, ibinigay lang ng tatay ko sa'yo dahil naawa siya. Sa ginagawa mong ito, may mukha ka pa bang ihaharap sa alaala niya? Manahimik ka. Akin naman talaga ang posisyon ng pinuno. Ginamitan lang ito ng ama mo ng maruruming taktika para maagaw ito sa akin. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Bumaba ka na sa pwesto ngayon at ibigay sa akin ang pagiging pinuno. At ako ay hindi na maniningil pa sa iyo. Mangarap ka. Pa, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Gaujin, hindi ba't ikaw ang tinaguri ang God of Gambling? Hindi ba't ikaw ang pinaka-istrikto sa mga patakaran? Ang usapin sa pamilya Gao, resolbahin natin gamit ang patakaran ng pamilya Gao. Magpustahan tayo sa isang laro. Kapag nanalo ako, lumpuhin mo ang sarili mong mga kamay. At huwag nang bumalik kailanman sa mundo ng sugal. Kapag nanalo ka, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng angkan at pati na ang buhay ko. Gaujin, may lakas ka ba ng loob na tumaya? Wag po, Master. Patibong lang nila ito. Sa loob ng pamilya Gao, puno ng kanilang mga espiya at mga bitag. Walang kwenta sa akin ang buhay mo. Hindi mo iyan magagawa. Ang posisyon bilang pinuno ng sekta ay mahalaga para sa katarungan, kaya hindi ito pwedeng baliwalain. Sige, tatanggapin ko ang pusta mo. Gaujin, ikaw ang naghanap nito. Ang sugal ay dapat may mga patakaran at kami ang magdedesisyon kung anong laro ito. Masusunod ang gusto nyo. Pa, kumagat na ang isda sa pain. Huwag ka munang masyadong matuwa, masyadong maaga pa. Si Gaujin ay anak ng kapatid ko. Minana niya ang lahat ng galing at hindi matatawaran ang galing niya sa pagsusugal. Ano naman ngayon? Pa, iyong mga estilo niya para labanan ng pandaraya, puro pakitang tao lang ang mga iyon. Ang tunay na husay sa sugal ay nasusukat sa pagkapanalo. Pa, 10 taon nang hindi humahawak ng baraha si Gaujin, kinalawang na siya, habang ako naman ay hindi tumigil sa pagsasanay sa loob ng 10 taon. Alam ko iyon, pero para makasiguro, kailangan nating pumili ng laro na dehado siya. At pabor na pabor para sa atin. Pa, naplanuhan ko na ang lahat, mahjong ang itataya natin. Mahjong? Tama. Maraming tiles ang mahjong, maraming pwedeng mangyari, madaling itago. Mandaya, magpalit, at lagyan ng marka, ang mga tiles, at napakaraming paraan para manalo. Higit sa lahat, 4 na tao ang kailangan sa mahjong. Anong ibig mong sabihin?
Maglalagay pa tayo ng isa pa sa ating mga tauhan sa mesa. At sa oras na iyon, 3 tayong lalaban sa isa. Kahit gaano pa kahusay ang abilidad ni Gao Jin, kaya ba niyang bantayan ang 3 kalaban ng sabay-sabay? Sige, ganoon ang gagawin natin. Ipapakita ko sa kanila na sa pamilya Gao ay hindi sapat ang talento lang. Ang tagumpay ang tanging mahalaga. Sige, mga kaibigan, kami ni Fenger ay nakapagdesisyon na para maipakita ang husay ng aming pamilya Gao pagdating sa sugal. Ang pustahan para sa posisyon ng tagapagmana ay gagamit tayo ng mahjong para sa 4 na tao. Gao Jin, kaming dalawa ng tatay ko, kasama ang kagalang-galang na nakatatanda ng pamilya, ay maglalaro sa isang mesa para maging patas. Ang nakataya ay ang posisyon ng pagkapuno at ang iyong mga kamay. Ikaw, may reklamo ka ba? Wala akong problema. Magsimula na tayo. Tuloy po kayo. Bata, ipapakita ko sa iyo ngayon na palaging may hihigit sa iyo at hindi mo kontrolado ang lahat. Gaya ng inaasahan sa pamilya ng mga sugarol, ang galing ng 3 taong ito ay doble kaysa sa mga nasa labas. Kung hindi dahil sa akin, baka walang makakapansin nito. Ano bang klase ng balas yan? Ako na nga. Uncle Gong, pakituro lang po ang mga baraha para sa akin. Sino ang mauunang mag-diced? Si Uncle Gong po muna. Sige, ako na ang mauunang mag-diced. Tingnan nyo ng mabuti ang pambihirang diskarte ng matandang ito. Ang lupit ng diskarte ni Gao He dito Si Gao Feng ang tagabantay, si Uncle Gong ang taga-kalkula, at si Gao He ang tagapalit. Mahirap manalo sa laban na ito. Ay naku, hindi lang si Young Master Gao Jin, kahit ang dating hari ng sugal pa ang narito, wala ring magagawa. Dalawang 6. May pandaraya sa pag-dice niya. Mr. Gao, halata namang niloloko ka lang ng 3 taong iyan. Gao Jin, Totoy, oras mo na para itira ang dice. Tingnan natin kung ikaw na munting Diyos ng sugal ay may kahit kalahati man lang ng swerte ng tatay mo. Totoo namang nagtutulungan silang 3. Pero, napakatagal mo namang kumilos. Takot ka ba? Lumuhod ka at tawagin akong pinuno ng pamilya ng 2 beses. At baka hindi ko gaanong sakta ng braso mo. Huwag kang matakot. Nagmamadali ka bang matalo? Talo. Baka hindi ka pagising at nananaginip ka lang ng gising? Bilis, itira mo na ang dice. Napakabagal mo. 11. Konting-konti na lang sana. Sayang, hindi masyadong maganda ang swerte mo. Isang punto na lang, kung si Young Master Gao Jin ang naging bangka sa pagkakataong ito, baka sakaling nagbago pa ang takbo ng laro, itong sugal na ito. Ang teknik ni Gao Feng sa pagkontrol ng dise ay kilala sa pagiging malupit. Ang 12 puntong ito ay garantisado ng sa bangka. Dahil nakatakda na ang bangka, simulan na ang pagbunot ng baraha. Sinasabihan mo ko mabagal, pero ang dami mo ring sinasabi. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagyabang gamit ang dila mo. Mananalo ba si Mr. Gao? Pag-set ng dice, pagkontrol sa bangka, pagmamarka, pagbibilang ng baraha, at palihim na pagpapalit, maayos ang naging koordinasyon ninyo. Pero alam ko na ang mga teknik na ginagawa nyo. Ang manalo sa laro ay hindi mahirap. Gao Jin, kung kukuha ka ng baraha, ayusin mo. Huwag mong paglaruan. Pasensya na. Pangunahing trabaho ko kasi ang mag-barbecue. Kaya sanay akong nagbabaliktad ng kung ano-ano. Sa inyong 3, pagpasensyahan nyo na ako. Ang teknik sa dice ay umaasa sa ayos ng baraha at ang pagbibilang ng baraha ay depende sa mga marka. Kapag binura ang marka at ginulo ang ayos, masisira ang pagtutulungan ninyong 3. Ginugulo niya
ang pagkakaayos ng mga baraha. Napansin niya kaya ang plano natin? Kahit ano pang drama ang gawin niya, walang silbi yan. Ikalawang tiyo, magsiseryoso na ako sa paglalaro. Ano itong nararamdaman ko kay Gaojin? Posible kayang nagpapanggap lang siyang mahina pero malakas talaga? Titingnan natin, ikalawang tiyo. Master, parang naging ibang tao siya. Ang One of Circles na ito ay dapat sa iyo. Pero ngayon, anong ginagawa mo? Masyado ka bang nagmamadali? Gusto mo bang makita kung anong nabunot mong baraha? Nanginginig ang kamay ni Gao, posible kayang may natuklasan si Young Master Gaojin? Kahit magmadali ka, wala ring saysay. Hindi pa ako naglalabas ng baraha. 3 of Myriad. Ngayon, oras na para bumunot ka. Hindi ko tiningnan ang baraha ko. Sabi ko naman sa inyo, napakaswerte ko. 6 of Myriad. Nagpapanggap lang siya. 6 of Circles. Pong? Hindi niya dapat kinuha ang barahang iyon. Si Gaojin ba, nababasa na ba talaga niya ang mga baraha natin? Nakita niya ang mga marka. Hindi ako naniniwalang makukuha mo pa rin ang barahang ito. Talaga? Ano bang inaarte mo dyan? Akala mo ba talaga ay makakagalaw ka? Laro. Dalawang sunod na laro. Ano bang balak gawin ni Young Master Gaojin sa baraha niya? Ang ganda ng mga baraha niya. Nakapaglaro nga siya talaga. Mali ito. Ang dalawang barahang iyon, bawat isa sa mga iyon ay hindi niya dapat nilaro. Mali ito. Mali talaga. Wala man lang markang makikita sa mahjong niya. Malapit na akong manalo. 8 bilog. Nagsasabuatan silang tatlo, wala pang nakakating sa kanila, pero ngayon si Young Master Gaojin ay malapit na ring manalo. Ganoon ba kaganda ang mga baraha niya ngayon? Naglabas ka ng 8 bilog. Hindi ba't mga bilog na baraha ang kailangan mo? Uncle Gong, paano mo nalamang mga bilog ang kailangan ko? Oras mo na para kumuha ng baraha? Gaojin, wag mo akong takutin sa mga pakitang tao mo. Alam kong mga bilog ang kailangan mo. Maglalabas ako ng 2 linya. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako papatol. Gang! Talagang hindi niya pala kailangan ng Bingzi card. Ikaw. Hindi ba kailangan mo ang Bingzi card? Ibig bang sabihin ay inilabas mo ang 8-bing kanina para lang manlin lang? Nananadya ba talaga siyang magkunwaring mahina? Paano mo nalamang Bingzi card ang kailangan ko? Gang! Nakadalawang gang na siya ng sunod-sunod. Anong klaseng baraha ba ang binubuo niya? 2 beses nang naggang pero hindi pa rin siya panalo? Baka ginagawa niya ang barahang iyon. Ang ibig mong sabihin, Gang ulit! Sige, ituloy. Titingnan ko kung anong galing ang ipakikita mo. Gang na naman! Kanina mo pa ba ito pinagplanuhan? Gusto mo bang maggang? Imposible. Ang angang ay kailangang dumaan sa swerte. Paano mo iyon magagawa? Swerte! Sinabi ko na sa'yo na napakaswerte ko sa araw na ito. Oh? Pasensya na. Zemo. Master, ito po ay 18 scholars. Ang malamat na 24 fans, isang uri ng winning hand. Nanalo siya. Sa harapan talaga ng mga tauhan nilang tatlo, nagawa niya pa rin manalo. Grabe. Napakaganda ng mga baraha niya. Hindi ba sabi niyo, siguradong panalo tayo? Anong nangyari dito? Pa! Masyado natin siyang naliit. Ang pakiramdam ni Gaojin sa laro ay kakaiba at nakakatakot. Cousin Uncle. Sa susunod na round, dapat tayong manalo. Gaojin. Sa huling laro, tigilan mo na ang pagpapanggap na mahina. Isang pagkapanalo lang yan. Hindi pa tapos ang laban.
Ulitin natin. Ibang paraan naman. Hindi ako naniniwalang mananalo ka pa. Gaujin, nakikita mo ba? Ito ang tinatawag na pagsha-shuffle. Yes. Kahit gaano mo pa i-shuffle, mahjong pa rin ang mga yan. Nakikita mo ba? Malapit na akong manalo. Hahaha. Ang ganyang uri ng laro ay matagal na naming nabasa. Gaujin, pinapayuhan kita na sumuko na ngayon. Kahit gaano pa karami ang sabihin mo, wala itong silbi. Ang unang manalo ang siyang tunay na nagwagi. Humph. 1 dot? Alam ko kung anong tinititira mong baraha, daysangin. Pero wala ka ng pagkakataon, tiyak na ako ang makakabuo sa susunod na bunot. Kinalkula na pala ni Uncle Gong ang mga baraha ni Young Master Gaujin. Itong Daisangen ay isang napakataas na uri ng panalo. Kung ganoon, bumunot ka na. Sayang, hindi ito ang barahang hinihintay ko. 4 of characters. Ito ang basura para sa'yo. Gaujin, huli na ang mga baraha mo. Akala mo ba mananalo ka pa? Hinihintay ko na lang ang panalo ko. Gaujin, 3 kaming nagsasalita sa pagbunot. Paano mo kami lalabanan sa bilis? Iton si Uncle Gong. Siguradong nagkamali siya sa pagbibilang. Ang 4 of characters na ito ay tiyak na hindi ang kailangan niya. Nagkamali siya sa pag-alala ng mga baraha. Siguradong, binura ni Gaujin ang ginawa niyang marka. Noong huling round, sinabi niyo ring wala na akong pagkakataon. Pero, ano ang nangyari? Isang aksidente lang iyon. Sa pagkakataong ito, ako na ang... Walang hiya. Bakit 8 bamboo ito? Paanong puro basura ang nabubunot namin? May ginawa kang pandaraya. May ginawa akong pandaraya? Bakit parang hindi ko yata alam yan? Nadinaya ako? Bakit parang hindi ko alam? Yun! Huwag ka nang magpanggap. Ang hinihintay mong baraha ay single 4 dots. At hawak ko ang 3 nito. Basta't hindi ko ilabas, hindi ka makakakuha ng pampapanalo. Gaujin, kahit palitan mo pa ang baraha mo, huli na ang lahat. Siguradong panalo na kami rito. 7 myriads. Walang 4 dots. Pero gusto mo ba ng 5 dots? Eksakto? Kailangan ko yan. Panalo. Papaanong? Si Young Master Gaujin. Hindi posibleng magkamali siya sa pagtingin sa baraha. Dahil sa peking panalong iyan, kailangang bayaran ang 3 kalaban. Gaujin, 4 dots ang kailangan mo. Pero 5 dots ang ginamit mo? Nababaliw ka na ba? Master, ito. Pandaraya po ang tawag diyan. Gaujin, nagawa mong mandaya sa harap ng pagpupulong na ito? Dakpin siya. Sandali lang. Gaujin, hindi mo na ito maipapaliwanag. Hinding-hindi ka makakalabas sa pintong ito ngayong araw. Gumamit siya ng 5 dots para mandaya. Kaya ayon sa patakaran, dapat siyang magbayad sa 3 kalaban. Kung hindi mo iyan maipaliliwanag, ha. Hemp! Tumingin kayong mabuti. Akala nyo ba talaga nandidilim na ang paningin ko at hindi ko na makita ang pinagkaiba ng 4 dots sa 5 dots? Gaujin, nakakainis ka talaga. Hindi ba't ang katotohanan ay nasa harap na nating lahat? Gaujin, ginagawa mo bang tanga ang lahat ng mga naririto? Sinong hindi makakakita sa 4 dots at 5 dots? Mandaya ang ginagawa mo. Tingnan nyo ng maigi. Ito ay 5 dots. Double touch na hiling. Ang 5 dots, ang panalo ko, itong Great 3 Dragons pattern. Sa larong ito, ako ang nanalo. Ano? Talaga? Totoo nga. 5 dots nga ito.
Nanalo na si Senyorito Gaujin. 5 dots nga ba talaga ito? Nagkamali ako sa pagkilala sa baraha. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Siguradong dinadaya mo kami. May lakas ka ng loob na sa harap ng buong pamilya ay mandaya. Sugurin niyo siya. Kapkapin niyo siya. Ngayong araw ay ipapakita ko ang tunay na ebidensya ng iyong kalokohan. Sulong. Sandali lang. Inaamin ko? Nandaya ako! Ha 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 ha. Subalit, iba ang aking paraan sa inyo. Ikalawang tito, ang inyong pandaraya ay para sa kasakiman, para nakawin ng ari-arian ng iba. Ang iyong pandaraya ay para sa kayabangan, para pagtakpan ang kawalan mo ng kakayahan. Ang inyong pandaraya ay sumira sa 100 taong dangal ng pamilya Gao. Ginawa nyo lang itong sining ng panloloko, nilagay nyo ito sa kahihiyan. Ngunit ang aking paraan ay para ibunyag ang kasamaan at parusahan ang kawalang katarungan. Matapos niyo akong pagtulungan at i-trap at hinarangan ang lahat ng aking daan, para sa tamang landas, humanap ako ng paraan para manaig. Ako si Gaujin ay naniniwala sa paggamit ng diskarte laban sa sugal. Hindi lang husay ang sinusugal dito, kundi pati ang kalooban ng tao. Mahusay ang sinabi mo. Tama iyan. Magaling. Kailangan ng pamilya Gao ang katulad mo na marunong kumilatis ng tama at mali, isang pinuno na tapat sa katuwiran. Ako si Pamilya Wang, sumusuporta kay Gaujin. Ako naman si Pamilya Lee. Suportado rin si Gaujin. Ang mga ginawa ng pangalawang Master Gao sa mga nakaraang taon ay matagal na naming nabalitaan na natili lang kaming tahimik kahit kami ay galit. Kayo, tinalikuran niyo ang aking ama. Talo ka na. Ayon sa napagkasunduan, ako na ang magmamana ng posisyon bilang pinuno. Simula ngayong araw, ako, si Gaujin, ang hahalili bilang pinuno ng pamilya Gao at itataguyod ko ang kampanya laban sa masamang sugal. Pagpupugay po sa ating pinuno. Pagpupugay po sa ating pinuno. Xiao daw, ayusin mo na ang lugar na ito. Base sa patakaran ng pamilya, ang sinumang kumakampi sa labas at nagbabalak kunin ang yaman ng pamilya ay aalisan ng karapatan sa sining na ito at palalayasin sa pamilya Gao. Opo, gagawin ko po, Master. May date pa ako? Hindi ako pwedeng mahuli. Hayaan niyo ako. Sabi ko ayaw ko. Gaujin, Bakit? Ayaw mo ba akong makita?